Kamusta mga kapatid at welcome back sa ating araw-araw na pagpapala. Ako po si Joshua Sebastian. Ngayong araw na ito, napakabuti ng ating pag-uusapan. Mabuting mabuti. Tungkol to sa sulat ni Paul kay Titus. Ang title nga ng aking message ay Doing Good is Good. Kung ang gumagawa na mabuti ay mabuti. Mabuti ba yan? Okay. Mababasa po natin ito sa Titus 2, yung sulat to ni Paul kay Titus. Ngayon, bakit kaya ito sinulat ni Paul para kay Titus? Dahil si Titus ang kanyang kausap dito para ipakita sa kanya at ituro sa kanya kung ano yung mga tamang gawin at tamang sabihin dun sa mga tao, dun sa simbahan ng Crete, sa Crete Church, para mapalakas siya. Kasi siya yung naka-assign dun para i-lead yung mga tao. At para magkalinga sa mga taong ganon. Minsan kailangan din tayong turuan para din tayo maging mabuti. Okay, babasahin po natin sa Titus 2. Medyo mahaba to pero hayaan yung sundan nyo ako dito dahil maganda at mabuti ang nangyari dito sa sitwasyon na ito. Dahil ang sulat ni Paul kay Titus ay malaking ginhawa para kay Titus kasi dito sa simbahan ng Crete medyo hindi na maganda yung mga nangyayari. Pero ito, sulat po ito ni Paul para turuan si Titus. Ito na po, verse 1. You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. Teach the older men to be temperate. Naku po. Older men kagad. Pagka tumatanda na siguro, talaga mainit na ang ulo, no? Oops! Matanda na rin ako. Worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love, and in endurance. Likewise, teach the older women. Hindi lusot yung mga babaeng matanda. To be reverent in the way they live. Not to be slander. Uy, slander, parang marites to. Or addicted to much wine. But to teach what is good. Then they can urge the younger women to love their husband and children. So sinasabi ni Paul na tuturuan to mga older women para ipasa dun sa younger women yung generation to generation. Ganda ng sulat ni Paul. Siyempre itong sulat ni Paul inspired by the Holy Spirit. To be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands. Basahin yung letter ni Paul, mga babae, may mga asawa. Ang ganda ng letter ni Paul. So that no one will malign the word of God. Similarly, encourage the young men to be self-controlled. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness. Ito na yung pinakamagandang verse, verse 8. And soundness of speech that cannot be condemned. Ibig sabihin tayo pala. Ito, inturo ni Paul, nakaka-relate tayo dito kasi ngayon, mga tao ngayon medyo kulang na sa ganito yung soundness of speech. Kasi puro tayo pasigaw, pagalit. At kung sino-sino sinisisi natin sa mga problema. Pero ito ang ganda ng sulat ni Paul. Speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Ibig sabihin, mahinmanay ka lang. Yung mga lumalabas sa bibig mo, relax lang. Huwag masyadong mainit ang ulo. Yan ang pinaparating ni Paul kay Titus kasi dun sa Crete, dun sa simbahan yan, medyo nagkakagulo na sila at hindi na magaganda yung mga ugali. Dun siguro galing yung mga marites at tolits. Ewan ko lang. Pero alam niyo po, tama itong sinabi ni Paul Para walang masabi sa iyong masama, dapat mabuti ka. Kung ano yung ginagawa nila masama, dapat hindi mo sila ginagaya, kapatid. Kaya talagang maganda, konektado ka sa Diyos para malaman mo ang kabutihan, ang asal, ang magandang asal ng Diyos.
Gagayahin natin para yung mga taong naninira sa iyo o naiinggit sa iyo, wala silang masasabing masama tungkol sa iyo. Dito sa sulat ni Paul, meron akong nakuhang 3 points. These are 3 points in doing good. Number 1, respect for others. Siyempre, kailangan natin ng respeto. Kung gusto mong respetohin ka, dapat ikaw muna ang unang rumirespeto sa iba. Kasi kung gusto mo, ikaw lang lagi ang bida, edi ikaw na ang bida. Kaya lang, ang labas mo rin nun kontrabida. Kasi ikaw lang magaling. Kaya kailangan ang respeto mo sa iba. Mataas ang respeto mo. Lalong-lalo na kung nasa Diyos ka. Ang Diyos natin, malaki din ang respeto sa atin bilang kanyang mga anak. Nire-respeto ka ni Lord. Mahal ka ni Jesus. Number 2, meron kang self-control. Yung hindi basta desisyon ka ng desisyon. Meron kang napipigilan mo yung sarili mo kung nakikita mo ng hindi maganda. Huwag mo na subukan. Meron kang control sa buhay mo. Yung hindi yung bara-bara na lang mga desisyon mo. Meron kang hindi ka natetempt, hindi ka madaling matempt, kapatid. Pag-isipan mo mabuti, maganda ipag-pray mo kay Lord yung mga desisyon mo sa buhay at yung mga action mo sa buhay para nakokontrol mo rin yung sarili mo. Number 3, ito ang pinakamaganda. Love. Kailangan meron tayo na ito, kapatid. God's love, lalong-lalo na ang God's love. Kasi kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, talo ka. Kung pag-ibig lang ng mundo ang hinahanap mo, talo ka. Kaya dapat ang pag-ibig ng Diyos ang number 1 sa buhay mo. Ganun ang ginawa ni Jesus. Namatay siya para sa iyo at sa akin. Pag-ibig yung kapatid. Hindi madaling magpapako sa krus. Ang ganda ng ginawa ni Jesus sa krus. Nung binigay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa krus. At napako ang kanyang mga kamay, mga paa. Pag-ibig yung para sa'yo dahil makasalanan tayo, kapatid. Kung ano-ano na lang ginagawa sa buhay natin. Pero alam nyo, ang magandang balita na pagbayaran ni Jesus ang kasalanan niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon tayo ay malaya. Pero kapatid, huwag mo ring aabusuhin ang kalayaan na binigay ng Diyos. Kaya kailangan meron kang pag-ibig ng Diyos diyan sa puso mo. Kaya kapatid, sa oras na ito, maging mabuti ka para maging mabuti. Alam nyo, ang buhay, napakaganda at napakaliwanag ng buhay mo kung ikaw ay mabuti sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, at sa mga bago mong kakilala. Maging mabuti ka, lalo na ang kabutihan ng Diyos ay ating pairalin sa ating buhay. Ngayong oras na to, tayo mananalangin. Hihingi tayo ng pasasalamat sa Panginoon at sa kanyang kabutihan. Yung unang naging mabuti sa atin ay ang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito at kayo naging mabuti sa aming buhay, sa aming mga pinagdadaanan, sa aming trabaho, sa aming eskwelahan. Naging mabuti ka sa amin at binigyan niyo kami ng buhay at buhay na walang hanggan. Pwede ho ba hihilingin ko sa inyo na sumunod sa panalangin na ito? Sabihin niyo po, Lord, I pray that I set my actions right. Starting today, I will do good to be good and put my trust in you, Lord. And no matter what my circumstances I am in, I will be kind to myself with the help of the Holy Spirit, that only compassion and mercy flow to my life. May my personality show humility and love. Say, Jesus Christ, thank you for giving your life for me. Say, I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. Because this is the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli po, God bless you and praise the Lord. Naranasan